Alright, so yo, welcome back sa my channel. My name's The Boys. So ito nga guys, pag-usapan nga natin mga bagong issue ngayon na lumalabas sa social media. And ito nga napanood natin sa Facebook and sa mga iba't ibang platform, no? Gaya ng TikTok and YouTube, no? So don't forget to like and share ang ating video na ginagawa, no? From Daily News. So, DTV News, so mga balita at usaping politika, bibigyan natin ng reaksyon. Bukod sa reaksyon, di ba? Yun. Bigyan natin ng sarili nating opinion. Alright, so ito nga, pag-usapan nga natin about nga dito kay Megastar Sharon Cunita. Ito, unang banat. Ito, sabi ni Sharon Cuneta, no? Ito nga yung pa-concert ng Malacanang. Ayun, no? Yan, no? So, ito sabi. Ben, pasensya na. So, ito sabi, no? Sir, I only have one vice president. My date tonight, Senator Kiko Pangilinan. Mali your choice, no? Wow, mali your choice daw. Mamaya na natin pag-anoan yung usapin na yan, no? Na sinasabi nga nila na ito ni Ate Shawi na mali your choice, no? Ito pa isa. Yan. So, ito, yan. Basta, Mr. President, yan sabi niya, ni Ate Shawi, diba? Ni Megastar. Sardines. Joke lang. Basta Mr. President, nasa inyo ang suporta. Ipagdarasal ko kayo. Ayan, no? And sabi niya, diba? Basahin mo natin nasa baba. At, sabi nito? At ipinapanalangin namin na mabuting kalusugan at kapayapaan ng isip laban sa lahat ng fake news, disinformation naway samahan kayo ng Diyos araw-araw, Mr. President at Madam Lisa. Alam mo, nakakagulat yung mga ganitong senaryo, no? Alam niyo yung yung kumbaga sa ano ko ba yun to? Alam niyo yung iba yung unang sinasabi nila, iba yung sinasabi nila ngayon. 'Di ba? So, ito yung nakakagulat dito mga kababayan. Kasi ng 2022, iba yung sinasabi niya. Tapos ngayon, pinapalalaman. Ay, wag kayo mag-isip ng ganyan. Iba naman yung pinapanalangin niya eh. No? Mabuting kalusugan niya daw. Masama yun, huwag kayo mag-iisip ng gano'n. Bad yun, bad. No? Masama yun, sinabi sa Bible. No? Pero yun nga, di ba, nakita nga natin yung biglang pagpayat ni BBM. Di ba, nung bigla siya sinugod sa hospital, bigla siyang, di ba, paglabas siya, bigla siya namayat. Bukod nga doon, meron parang siya dito, no? Yung, baka belt bag lang yun. Presidente nag-belt bag. Grabe, no? Ang dami kasi nakapansin nun. Kaya naman, wala yun, lang yun siguro, baka, lang, di ba? Sabi nga ni Auntie Claire maayos daw ang kalusugan. Well, ipagdasal na lang natin na umayos yung kalusugan. Kaya naman, okay ganyan. Ipagdasal natin na maging malakas ang kanyang pangangatuhan, di ba? At ang kanyang pag-iisip. Mabuting di ba? Fresh mind. Ang nakadabas ko na nung sabi mo na. Ito ka, panoorin natin tong video. Ito na.
Panoorin natin. Yung sa balita to ha. Tayo mga kababayan, bibigay lang tayo ng reaksyon, no, o komento sa balita, sa nangyayari. So, walang personalan to dahil sariling opinion ko lang naman to. Wala naman nagtuturo sa akin at wala naman din po akong amo na kagaya nila na kailangan bayaran, di ba? Di ba ni Martin Romualdez? Daming vloggers, no? Ayaw pa nila aminin eh. Ako, umamin eh. Tuloy natin to. Ito, panarin natin. Kinilala kagabi sa Malacanang ang mga Pilipinong naghatid ng karangalan sa bansa sa larangan ng sining. Pero naging usap-usapan ang biro ng singer at aktres na si Sharon Cuneta kay Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa pagpili ng kanyang running mate, ang tugundian ng palasyo sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Sa isang Alam niyo mga kababayan, hindi, totoo lang, totoo lang. Sa totoo lang tayo Ayoko na sana bigyan ng reaction to. Kasi nakakatawa eh. Hindi ko mapigilan. Promise, hindi ko mapigilan. Tuloy na natin. Tala na inorganisa Bahala na. ng kagabi, kinilala mga personalidad na may malaking ambag sa arts and entertainment, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kabilang sina The Voice US winner Sophronia Vasquez, Miss Universe 2025 third runner-up Atisa Manalo, at GMA Sparkle artist Arabel de la Cruz na tinanghal na grand champion ng South Korean singing competition na Build Cup. So allow me, on behalf of a nation that is grateful, to say thank you. Thank you for proving that Filipino artistry can stand proudly on the world stage by embracing what is uniquely ours, what is uniquely. Grabe no, ang dami binigyan ng parangal ni Marcos Jr. dyan. Tandaan nyo. Ang dami nag-perform, no? At merong chismis na kumakalat, no? 68 million daw. Ang kinita ng isang artist. Rap artist, ha? Ang taki niya, ha? Rap artist, ha? Sino kaya yun? Ako, yung magbigay ng gusto ko muna malaman kung totoo o hindi. Pero po sa akin na napakalaki na, 68 million. Para kang tumama sa loto nun. Inas, paldo yun. Paldong paldo. Promise. Kayo na bahala research kung sino lalabas at lalabas naman din sa balita yan. No, hindi muna natin papangalanan chismis pa lang naman. Chismis pa lang naman. Pero sabi 68 million pero napakalaki yung nun 68 million. Diba? Saan nila kinuha yun? Kinuha na naman sa pera ng taong bayan. Tapos biruin nyo, di ba? Kinuha sa pera ng taong bayan, ibabayad 68 million na pera, posible naman sa sarili niyang bulsa. Di ba? Tapos araw-araw tayo sinasampan ng kahirapan. Marcos pa din. Wala ka nang makaya, Marcos pa din, no? Wala ka nang pambayad ng kuryente, Marcos pa din. Inutil ka talaga. Marcos ka pa din. Tandaan yung sinasabi ko. Oo, nagkakanda, hirap na yung Pilipinas. Marcos pa din. Ang dami na nagkakanda matay sa gutom. Marcos pa din. Kayo na, tuloy muna natin to, Filipino. Kabilang naman sa mga humaranga sa first couple si Sharon Cuneta. May bahay ni Senador Francis Pangilinan na tumakbong Vice President noong 2022 elections. At habang nasa stage, itong sinabi niya sa Pangulo. Sir, I have only one Vice President there. My date tonight. Mali your choice, no? Sorry. Okay, let's move. Sabi, mali your choice, no? Sabi ni Sharon Cuneta, di ba? Parang bitter pa ang dating, Mali your choice. Sabi, no? Mali your choice, no? Ito,
Yung sinasabi niyang mali your choice, mali daw nang pinili si BBM. Pero ito number one, hindi si Sara ang lumapit kay BBM. Para sa inyong kaalaman, mga pinklawan, pingtae, dilawang tae, at mga loyalistang bangag, hindi si Sara ang lumapit kay BBM. On the record, ang lumapit, mga Marcos. At ang una nilang lapit, ang gusto ni Bongbong Marcos, mag-vice president lang. Pero na-twist, nagpalit sila. Una yon. Pangalawa, ang boto ni Bongbong Marcos, for the record, na di ba, ng mga nakaraan, na inilabas ni Atty. Glenn Chong, is 24 million lang ang boto ni Marcos. Idinikit lang para hindi naman nakakahiya. Diba? Pangalawa. Pangatlo na pala. O pangatlo. Number 3, diba? Hindi mananalo si Marcos Jr., diba? Kung walang Duterteng nagdala sa kanya. Hindi nyo kayang baliktarin yung history o pasinungalingan yung history na nangyari. Diba? Hindi mananalo si Marcos kahit anong gawin nyo. Totoo yan. Bakit natalo siya kay Leni Robredo? Diba? Bakit siya natalo noon? Noong 2016. Diba? Kung di ba naman set kalahating, diba? Ugok. Natalo siya noong 2016. Ilan lang inilamang ni Robredo. Paano siya nakakuha ng ganong kalaking boto si Marcos? Alam niyo kung paano? Di ba dumikit siya sa mga Duterte? Ang gusto niya na nga iwan yung katandem niya eh. Si Defensor si Miriam eh. Diba? Si Miriam Defensor, given, matalino talaga. Pero si Bongbong, ewan ko. Magaling na mag-English. Wala naman nagagawa hanggang ngayon. Tuloy na natin to. Tinalo si Pangilinan ni Vice President Sara Duterte, ang running mate ng Pangulo. Tinanong ang palasyo kung anong reaksyon ng Pangulo sa sinabi ni Cuneta. What did the President have to say about that? Sa tingin mo ba ng Pangulo nagkamali siya sa pagpili ng running mate? Kung yun po ang opinyon ni Ate Shawi, Kung yun po ang opinyon ni Ate Shawi. Grabe magsalta si Hannah Claire, no? Galing, no? Kung ngayon po ang opinyon ni Ate Shawi, kanyang opinyon yun. Nakita niyo nung naman ngumiti ang presidente. Diba? Hindi, ginagaya ko lang. Tuloy. ni Sharon Cuneta, at malamang karamihan sa ating mga kababayan ay yan din po ang nararamdaman. So, opinion po yun ni Sharon Cuneta, at nakita po natin na napangiti lamang ang ating Pangulo. Hinihingan din namin ng reaksyon si Vice President Duterte. Para sa GMA Integrated News, Ivan May. Yun, di ba? So, yun nga yung mga kababayan. Yung nangyari nga dito sa event nung kagabi, na February 13. So, ngayon pala is Valentine's Day. Happy Valentine's Day sa lahat ng ating mga followers from YouTube to TikTok and Facebook. Alright. So, yun nga mga kababayan, di ba? Pinaliwanag natin, di ba? Hindi naman si BP Inday Sara ang lumapit. Kung tutusin. Diba? Mga Marcos ang lumapit. So, nung nakuha na nila, yung posisyon na gusto nila, ayun na. Ano na kaya? Hanggang 2028. Tignan natin. Diba? Kasi marami yung lumalabas na kung ano-ano, diba? Na tatakbo si ganito, si ganyan. Magsabay-sabay na kayo.
Magsabay-sabay na kayo. Maganda tumakbo kayong lahat. Kasi kung tatakbo, diba, ang sabi nila tatakbo si Bam Aquino. Gusto daw tumakbo ni Bam Aquino. Go! Karapatan ni Bam Aquino yun. Pero tandaan nyo nung nakaraan, last year, 2025, diba? Marami nagtaka paano siya nanalo. Paano sila nanalo? At tinatanong, bakit yung Duterte, ang daming bumoto pero, ewan ko. Iba talaga pag, iba? Dikit. Patuloy natin to. Ito yung isang video naman. Tila ni Real Talk ni megastar Sharon Cuneta si Pangulong Bongbong Marcos at sinabi ni mali ang pinili niyang VP noong eleksyon. Ayon sa Malacanang, malamang ay yan din na ang nararamdaman ng maraming Pinoy. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Julie Baiza. Sa piling mo ngayon, ako'y bituing walang ningning. Hinarana ni megastar Sharon Cuneta si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos sa Evening with the Stars sa Intramuros, Manila. Sa gitna ng performance ni megastar, tila ni-real talk niya ang Pangulo. Ibinida pa ni Sharon ang mister niyang si Senator Kiko Pangilinan. Sabay sabing mali raw ang napiling Vice President ni PBBM. And sir, I'm only one vice president there. My date tonight. Alam mo kasi mga kababayan, maraming tataka paano to nanalo to mga to. Even ako nagtataka ako paano siya nanalo. Alam mo, kahit tumakbo yan, ba si Bam, o sino man gusto nila, si Ontiveros, di ba? Anong tawag yung Ontiveros? Health Queen? Nabasa ko lang, hindi naman ako nagbansag eh. Nabasa ko lang naman. Tapos si Bam Aquino, di ba? Tatakbo, may plano rin daw tumakbong presidente. Sige, magsabay-sabay na kayo. Tapos ngayon pinupush pala nila si Leni Robredo. Masaya yun. Maganda yun. Ako papipiliin nyo sa kanilang tatlo. Si Robredo maganda. Patakbuhin. Oh! Maniwala kayo sa akin, guys. Si Robredo magandang makalaban ni BP Inday Sara. Alam nyo bakit? Once na tinalo yan ni BP Inday Sara, strike 2 ka na. Strike 2. Pangalawang talo mo na sa pagka-presidente. Kaya subukan mo, maganda yan. Oo, kami nagsasabi sa'yo. Diba? Kasi tatakbo nga daw eh. Gusto daw nila tumakbo eh. Diba? Natandaan niyo yung nakaraan, yung sa balita, sabi niya, ang laki ng problema sa Naga. Diba? Nagkalat ang droga. Hello? Isisisi mo sa nakaraang administrasyon. Kailan ba nagbalikan yung mga adik? Nung wala na si Pangulong Duterte, di ba? Doon nagbalikan yung mga yan nung wala na si PRRD. Si Tatay Digong. So ilang taon na nakaupo si Marcos? Kamusta ka naman? Tapos ikaw ang mayor dyan. Hindi mo magampanan. Hindi mo maggamitan ng kamay na bakal. Alam niyo ang kailangan ng Pilipinas, kamay na bakal. Disiplina. Hindi lugaw. Kaya patakbuhin nyo para maka-strike 2 siya. O, pagtakbo niya, strike 2, tapos patakbuhin nyo ulit. Isa pa, presidente ulit. O, di graduate. 9 years. 9 years yun. Hindi, 9 years ba? Sorry, 9 years tuloy. Di ba? Patakbuhin nyo. 3 termino. Wala naman masama ron. Karapatan nyo yun. Di ba? Ano magkaalaman? Kasi sabi nung isang pusa nakita ko, yung mga DDS daw lumipat na daw sa pink. Yung mga nauuto nyo yun. Kasi kami, hindi kami papauto sa inyo. Andaan niya, ang pinaka ngayon na pinaka-popular ngayon na mataas ang survey, walang iba kundi si BP Inday Sara.
Alam nyo ginagawa nila kay BP Inday Sara ngayon? Sinisira nila doon sa 125 million. Or whatever. Kung magkano pa yan. Sabi nila 164, 184, 250. Ilabas nyo. No? Ayun lang yun. Diba? Ito lang naman sagot ko sa inyo. Mga pingtae. Makinig kayo ha. Kung 125 million or 100 something like that, di ba? Yung pinubukol nyo kay BP Inday, na kinuha niya, na intelligence, na confidential funds, di ba? Na ginamit niya at pumasa sa COA, ibig sabihin, sa inyo lang may problema. At bakit naman niya nanakawin yung 125 million? Nagets nyo? Yung 125 million, magnanakaw ka lang, 125 million pa. Vice President ngayong Vice President ka pa. Eh di sana ginaya mo na ngayon yung mali-maleta. Diba? 125 million, napakaliit. Eh di sana ginawa mo na yung mali-maleta, mayor ka pa lang. Nakuha nyo? Mayor pa lang, di, kaya niya kumuha ng bilyon. O di, sino mukhang gago, di ba kayo? 125 ibabato niya nung mayor siya eh. Ilang bilyon ba ng Davao? 'Di ba? Bakit gustong-gusto sila ng mga taga Davao? 'Di ba? Doon kayo magtaka kasi nararamdaman nila. At walang korupsyon sa Davao na nangyayari. Even si Secretary Vince pumunta sa Davao na mangha sa flood control. Yun. Diba? Napaka-simple lang ng logic. Diba? 125 million na nakawin mo. Nung mayor ka, billion ng budget na hawak mo, pwede mo, higitan yung 125. Ngayon, ipupukol lang nila yung 125 in 11 days. Malamang, pwedeng ubusin sa loob ng 11 days yun. Diba? Isang performer nga lang, 68 million. Magkano binayad nila dito sa mga performer dito? Tanungin nyo. Tapos magtatanong kayo, sabihin nyo 125 million. Ang ina nyo, king ina nyo. Tuloy natin to. Mali your choice, no? Sorry. Okay, let's move on. Matatanda ang running mate ni ngayon Naga City Mayor Leni Robredo si Pangilinan noong 2022 presidential elections. Pero natalo sila sa unity team ni na Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte. Hanggang sa nagkalamat na nga ang unity team. Sa huli, sinabi naman ni Megastar na suportado niya ang administrasyon. Basta, Mr. President, you have my support. I will pray for you. I will pray for the country. And I pray for good health, peace of mind from all the fake news. Wala pang pahayag si VP Sara na dati nang inaming isa siyang Sharonian. Isa siyang di ba, fan ni Sharon. Pero galit na siya nung naglaban sila ni Kiko. Malacanang, ito naman ang nasabi sa pahayag kagabi ng Megastar. Opinyon ni Ate Shawi, ni Miss Sharon Cuneta, at malamang karamihan sa ating mga kababayan ay yan din po ang nararamdaman. Ulit-ulit naman to si Auntie Claire, tama na. So, yun nga mga kababayan, di ba? Ganun natin kasi, nakakasawa na si Auntie Claire, no? Para sa akin, ha? Para sa akin, opinyon ni Ate Shawi. At kanya naman sinabi nang ngumiti lang siya. Grabe. Anyway, yun nga guys, no? Pwede naman nila gawin yun. Diba? Kung gusto nila tumakbo si Kiko Pangilinan sa mas mataas na posisyon, ha? Pwede naman, so be it. Diba? Alam nyo, isa lang naman. Ako, mas masakit to, di ba? Kasi kung titignan mo yung sitwasyon sa pagkakandidato, ako, mas gugustuhin ko i-push to. Di ba? Mas gugustuhin ko i-push to. Itong tandem na to. Mga kababayan. Wait lang. Yan.
Mas gugustuhin ko i-push to. Mas gusto ko i-push tong tandem na to. Oo. Alam niya bakit? Robin Padilla. Diba? Ilang pelikula ginawa nila ni Sharon. Tapos labanan ni Kiko, maganda yun. Yun ang maganda dun. Diba? Gawin nyo na lang ulit Kiko Lenny. O, tapos ito ngayon, Sarah Robin. Yun ang maganda. So, magkakaalaman sa 2028. So, alam nyo kasi mga kababayan, marami po kasing, diba, minamaliit ang isang Robin Padilla. Pero kung titignan ninyo mga kababayan, ako, pag tinitignan ko yung mga comment, tsaka yung mga, yung mga supporter niya from Mindanao, hindi taga Mindanao si Robin, pero mahal na mahal ng mga taga Mindanao. Grabe magmahal sa kanya yung mga kababayan natin, mga kapatid natin Muslim. Kasi, ito yung totoong tao. Diba? Kaya nga sabi niya eh. Diba? Mas malaki yung pera niya noon nung nag-aartista siya. Mas malaki noon. Kumpara ngayon nung nagpolitika siya. Which is totoo naman. At meron nga silang ni Kuya Kim, diba? Kahit si Kuya Kim, sinabi rin ni Kuya Kim yun. Mas malaki ang pera ko ngayon kumpara noon na konsehal lang ako. Or congressman. Diba? Kasi lahat ng pera sa akin, pasok lang. At sarili kong pera. Yun ang sabi ni Kuya Kim. Wala siya kailangan although namimigay siya ng tulong, diba? Hindi kagaya ng ng politiko, kailangan niya maglabas kahit na sarili niyang pera. Pero ito, balik nga tayo kay Senator Robin. Isipin yung 1 milyon na migay, sarili niyang pera. Diba? May politiko bang gumawa nun? Wala. Meron nga nagsabi, nako, yung sahod niya pamimigay eh. Pamimigay niya daw yung sahod niya, ginawa ba? Parang wala akong nabalitaan. Nung nangangampa niya, yung sinasabi niya, diba, makabalik lang siya. Diba? Yung yung doon. So, magandang tandem to. Ito nga sabi ni Atty. Rowena Guanzon, basahin natin ha. Ayan. Kung ayaw na mag-senador Robin Padilla, mag-vice president na lang siya kay BP Sara. Alam mo si Guanzon, tama yung sinabi niya. Kung ayaw na ni Robin Padilla tumakbong senador, mag-vice president na lang siya. Siya yung pinakamaganda na itandem kay BP Inday Sara. Kasi yung galaw nila pareho. Di ba yung pagbigay nila ng tulong sa tao, diretso. Kasabi kasi ng mga tangang vlogger tsaka yung mga ibang nagkokomento, wala daw ginagawa. Puro sinungaling pati yung amo nilang yung nagbibigay sa kanila ng script siguro. Nakita nyo naman sa page ni BP Inday, paano siya tumulong, diba, sa mga kababayan natin. Kasi hindi nila sinisilip yun eh. Siguro sinisilip nila pero nagbubulag-bulagan lang sila. Ganon din ang ginagawa ni Senator Robin Padilla pagtulong. Pumupunta sa mga kababayan natin sa Mindanao. Diba? Nagpunta pa nga siya ng Luzon eh. Nung nakarang bumabagyo eh. Diba? At tuloy-tuloy yung pagtulong niya sa mga kababayan natin. Kaya nga, magandang example na isang Robin Padilla ang makatandem ni BP Inday Sara. Yun yung maganda doon. Para sa akin ako ipupush ko to. Robin Sara, di ba? Magandang tandem. Kayo, kung tatanungin ko kayo, sino mas gusto nyo? Pwede naman din si Marcoleta. Pwede naman din si Senator Bongo. Di ba? Kahit naman sino itandem kay BP Inday Sara, kaya niyang bitbitin. Aniwala kayo, ibang aling to. Kaya niyang bitbitin. At ipanalo. Diba yung katandem niya? Kasi diba nagpanalo kay Marcos? Mali, your choice, no?
Alright, so yun lang naman binigyan natin to ng reaction, no? Right. O ito naman mga kababayan, yung kay ano, wait lang ha. Yung kay Tuta Sen. Hindi, ano pala, Tito Sen. Sorry. Yeah. Ito, yan. Ito ngayon sa balita. Ayan. Ito sabi ni Soto. Yan. Ni Soto. Yan. Tito Soto nagtataka kung bakit siya lang ang kinasuhan. Nagtaka ba siya? Nagtataka siya eh. Sabi niya dito, ayan. Kaya ko lang, hindi ko mabasa eh. Papaano naman yung mga kapareho ko na pananaw tulad ni na retired Supreme Court Justice Adolfo Ascuna, Father Ranhilio Aquino, UP College of Law, Associate Gian Paulo, ano to? Basta yun na yun. Attorney Wilfredo Garrido, Law Dean Mel Marie. Nagturo, ang dami niyang tinuro, no? Magtuturo. Grabe, no? Nung ikaw binengga ngayon, nagtuturo ka na. Nagtuturo na siya. No? Manolo Quezon III at iba pang na nagturo umano'y sa factual errors na desisyon at posibilidad ng judicial legislation. Ako lang ba? Yan ang hirap eh. Kasi, ano ka naman eh. Di ba kung tutusin, di ba? Ikaw yung may nagdadaldal doon na kung ano-ano na di ba sinabi mo pa nga. Palitan na natin yung konstitusyon. Diba, parang gusto mo palitan lahat ng mga di ba, yung mga Supreme Court Justice, ngayon dinali ka, nagtuturo ka na. Ito ba isa? Yan. Wala akong acts na ganon. Indirect contempt. Yun. Indirect contempt, kaya pala indirect contempt pala. Kaya pala kinabahan. Sabi niya, I simply express a disagreement with the court decision. That is protected speech under Article 3, Section 4, the 1987 Constitution. Pero nabubal na ako. So, sinagot siya ni Kong Pulong. Sabi ni Kong Pulong, so kung ordinaryong vlogger, madaling i-contempt. Pero kung Senate President, magpa-impeach na justice vibe, biglang I simply express disagreement. How convenient. Kinabahan si Soto. Muntikan na siya na, excuse me po ha. Excuse me po. Kinabahan siya, di ba? Kung totoo siya, kinabahan siya. Kasi si Revilla na-oblo eh. Baka siya sumunod, ma-oblo rin. Yeah. So, yun lang. Natawa ako dito kay Soto. Anyway, yun nga. Huwag ka masyadong Tito Sen, no? Senator Soto, kasi kung hindi ka naman di ba mahirap yan? Kasi ikaw din yung masusunog dyan. Di ba? Yung mga bagay na gusto mo na pornadong pangarap mo, huwag mo na pangarapin kasi hindi ka nga nanalo nung nakarang eleksyon eh. Di ba? Tumakbo kang vice president, di ka naman nanalo. Sumama pa si Pinky sa'yo. O di dalawa kayo. Nakailang term na si Pinky. Nakailang takbo na. Alam ko graduate na eh. Nakatatlo na yata eh.
Oh. Diba? Ito naman mga kababayan, ito naman yung sa balita, no. May duda nga daw sila doon sa survey. Kamanorin natin. May duda ang palasyo sa isang survey kung saan malaki ang agwat ng net satisfaction ratings ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa pinakahuling survey ng social weather stations, nakakuha si Vice President Sara Duterte ng plus 28 net satisfaction rating. Pinakamataas sa mga opisyal ng gobyerno. Paniwala ko, tinitingnan ng mga tao kung ano yung mga nagawa ng isang opisyal para sa bayan. At doon din sila nagbabase sa kanilang pag-assess o pagbigay ng rating para sa isang opisyal ng bayan. Pero tila hindi matanggap na Malacanang ang resulta ng survey, lalo't naikukumpara ito sa negative 3 net satisfaction rating. Grabe no, negative 3. Munti ka na, 3 na lang. Butata na. Diba? Tapos si BP Inday from 23 tama, 23, plus 23, naging plus 28. Si Marcos from negative 5 naging negative 3. Ha? So, tas nagdududa sila. Ayun na masakit dyan. Diba? Yun yung, ano dyan, nagdududa sila pagka sila, diba? Nagdududa sila. Pero pagka maganda yung ano sa kanila, okay lang. Ha? So, ganun talaga. Ganun talaga sila magano sa mga ganitong senaryo ng mga survey. Pagka hindi pabor sa kanila, talagang iba yung sasabihin ni Auntie Claire. Iba naman na talaga kasi ewan ko ba't minaniniwala pa kay Claire. Kay Auntie Claire Castro. Tuloy. Ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya tanong ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa rating ng bise. Kung ang susunod katanungan sa nagbumula ang rating na to, hinahanap din po namin. Dahil saan daw nagmumula yung rating na to? Di sa SWS. Kayo naman, no? Sa Auntie Claire talaga, di mo malaman kung paano naging ano to eh. Kinuha niya lang ba talaga to para tagapagsalita or tagapagtanggol? Tuloy. kahit ano po maging numero dyan, ang katotohanan na ang Pangulo ang siya nagtatrabaho at ang ilan ay nagbabakasyon lamang, ay hindi po maaaring pasinungalingan ni naman. Nagtatrabaho. So sana po ang mga survey. Katatapos nga lang ng concert, di ba? Ika'y bituwing walang ningning. Pa-concert ko naman. Patuloy. Ratings na to ay hindi magsilbing paglilinlang sa katotohanan kung sino ba talaga ang nagtatrabaho at sino ang hindi. Hinihingan namin ang reaksyon dito si Duterte at ang SWS. May po na rin si Vice President Duterte sa lagay ngayon ng bansa nang tanungin tungkol sa 2028 presidential elections. Meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Lubog na tayo sa basura, sa baha, sa lahat ng economic indicators, kahit sa korupsyon. Uy, totoo yung sinasabi ni BP Inday. Diba, lubog na tayo. Diba? Kaya nga sabi ko kanina diba, araw-araw na tayo sinasampal ng kahirapan. Putsa na, ang hirap naman ng buhay. Tuloy. Lubog na tayo. So, yun yung ikinakatakot ko na baka isang araw magising na lang tayo, wala nang maayos na gobyerno, magulo na ang bayan. Pinalagan niya ng Malacanang. Masasabi natin ang Vice Presidente ay bulag. Hindi niya nakikita kung anong ginagawa ng Pangulo. Para sa Yun ang sabi ni Auntie Claire, diba? Sabi niya, ang Vice President natin ay bulag. Kung bulag ang Vice President, wait lang inayos ko lang. Kung bulag ang Vice President, ano ka naman? Tagapagtakip na kasinungalingan? Nagtatanong lang ako Tanong lang, pagtakpan ng kasinungalingan? Tanong lang.
Huwag magagalit. O, nagko-komento lang tayo. Diba, opinion lang. Doon tayo magtataka dyan eh. Diba? Auntie Claire. Hindi ko alam kung pagsalita ba talaga siya o ano ba talaga trabaho niya eh. Alright. Alright, ito naman guys yung kay, yung kay Secretary Dizon, no. Although na-upload na panood na natin yung video na kabuuan, pero ito nga, mas maganda magbigay tayo ng komento o reaksyon sa balita para, di ba? Opinion natin to eh. Kasi mahirap na ho yung baka tayo mamay ma-contempt. Contempt agad din, no. Tuloy. Ito, panoorin natin yung video, yung balita. Uy! Wala. Ano to? Nakatendang tulay ang nadatna ni Public Works Chief Vince Dizon sa kanyang inspeksyon sa Ilocos Norte. Ang kontratista ng proyekto na iuugnay sa isang appointee ng Pangulo. Narito ang agenda report ni Ian Maghanoy. Ang Ilocos Norte naman, na baluarte ni PBBM ang sinuyod ni Public Works Chief Vince Dizon ngayong Biyernes. Tumambad sa kalihim ang natenggang construction ng tulay na ito ng Loing Mangitaya. Ano yan? Sabi nga ng mga netizen, ano daw ni Super Mario. Super Mario. Tuloy. Ng Barangay Cabaroan. 3 mga pundasyon lamang ang makikita sa site. Kaiba sa report ng DPWH na 90 hanggang 100% completion rate ng proyekto. Ilan pa nga sa mga pundasyon ay nilulumot na. Ayon kay Dizon, phase 1 pa lang ng proyekto ang natatapos. Ang gulo, no? Phase 1 na naman, no? Phase 5, phase na naman, no? Di ba? Pero sa isang video niya, sinabi niya, walang phase by phase. Kailangan yung project buo, matapos. Tama naman yun. Pero ito, phase by phase na naman yung narinig ko. Phase 1, phase 2, phase 3. Hindi naman subdivision yan, eh. Charis. Complete sir with time extension mga 169 days. So mali yung sinasabi sa na napakatagal na nito. Bago lang to, 2025 lang to. Oh, 2025. So when did this start? Anong month last year? February 17, 2025. Nag-commence ng February 17. Kaya natapos tong No, di ba? 2025, guys. 2025. Baka sabihin na naman ng mga tangang di ba, yung mga nagpunta diyan na legalista. Panahon pa ni PRRD. Isisisi na naman sa nakaraang administrasyon. itong tama naman ang filing mo dito. Ba't nagsascour ka doon? River ba to? Nangangailangan pa raw ng karagdagang Ano 20 million ilog ba pesos ang lokal na pamahalaan para tuluyang Ang tanong niya, ilog ba to? Na, wala kaya ka lalagyan ng tulay. Grabe yan, no? Sa bagay, may tulay naman talagang hindi nilagay sa tulay, pero walang ilog, sa EDSA nga lang. O tuloy natin. patuldukan ang pagkakatenga nito. Lumagaki ba to? Nag-scour ka doon, no? Engineer? Actually, sir, Ba't may scouring? Ba't may scouring ka doon? inaano po, sir, yung hydraulics reports po, sir. If ever man, sir, kung maganda lagyan ng slope protection po, sir. For, Hindi, ang problema nga, nakatenga siya eh. So wala ng pondo. So kailangan talaga dagdagan natin. Pero can you validate it? Iyan ang masakit dyan. Ang sabi niya, wala ng pondo. So, nasaan ang pondo? Ba't puro poste lang yan nandyan? Hindi naman, ano yan, ha? Diba, yung kawad ng kuryente. Poste. Diba? Kasi wag nga tayo maglokan, mga kababayan. Ang isang proyekto, halimbawa, gagawa ka ng bahay. Pwede bang pagpapagawa sa'yo ng bahay, ang budget mo ito? Diba? Alam mo mga, ano yan, mga architect yan, mga engineer, o ito budget, ganito dapat. Kausapin mo. Eh magpapatayo, bawa ako, magpapatayo ng bahay. Kausapin ng engineer, kausapin ng architect. Oh, engineer, ito yung gusto kong bahay na ganito, ganyan. Sige,
i-compute namin kung magkano abutin. Labor, materials, lahat-lahat na iano na natin. So, ilalatag sa'yo ngayon yan. Ngayon, paglatag sa'yo, di ba, ikaw ngayon, nasa sa'yo yan, kung didesisyonan mo o hindi. Tama, mali. Di ba, didesisyonan mo yan. O sige, go na, engineer. Gawin nyo na yan. Ganon. Gagawin na ngayon yung dapat gawin. Ito kasi, hindi ko alam. Ano ba yan, ano yan? Chamba-chamba? O ano? Kasi may plano yan eh. At may, di ba, may anong budget dyan? Allocate na budget. Ngayon, magtataka ka, bakit yun lang? Nawala. O saan napunta? Nabulsa. O. At ang sabi niya pa dito, mga kababayan, hindi daw ghost kasi may poste. Hindi nga ghost. Multo. Joke lang. Diba? Ibig sabihin, hindi nga daw ghost pero may poste. O, anong tawag dyan? Corruption pa din. O, tuloy. Looks, is 20 million enough for everything? Pati approach? 28.46 million pesos Grabe, ang halaga 28. ng proyekto sa ilalim ng North Tech Builders Construction Supply na siyang pangatlo sa mga pinakamalaking kontratista ng pamahalaan since 2016. Sinasabing si Maribeth Salazar ang kontratista na siyang asawa ni Mayor Edwin Salazar at sister-in-law ni Eddie Guillen na siya namang appointee ni PBBM bilang pinuno ng National Irrigation Appointee pala ni Administration PBBM o NIA. eh. Mga alegasyong una na nilang pinabulaanan. Para sa agenda, Ian Maghanoy, Bilyonaryo News Chat. Oh, di ba? Nakita nyo? Appointee ni PBBM. Di ba? Tapos, connected yung negosyo sa politika. Di ba? Binanggit yung mayor. Oh. So, paano ngayon yan? Ang malaking tanong, bakit hindi natapos? At poste lang yung kinabit. Yun ang malaking tanong. Saan napunta yung pera? Yung taxpayers' money. Saan napunta? Alam nga naman, di ba, inanod. Tayo dyan. Kasi distrito to eh, correct me if I'm wrong ha, basta ako nag-komento lang, nagbibigay lang ako ng opinion, ang pagkakalam ko kasi, distrito to ni Sandro Marcos. So, kung distrito to ni Sandro Marcos, kaya pala malumanay si Vince Dizon. Kasi sa mga ibang napuntahan niya, napapamura siya eh. Di ba? Ganun pala yun. Alright, sa'yo mga kababayan, maraming salamat po sa lahat ng ating mga bagong followers from YouTube to TikTok and Facebook. Siyempre, don't forget to like and share sa lahat ng ating mga video ginagawa na commentary, video reaction, no? So, yun. Happy Valentine's Day, no? Oh. Mag-alas 12 na pala. Happy Valentine's Day at ingat po kayo, and Pilipinas, Duterte pa din.